Babaeng napilitang magpakasal sa matanda daw para sa pera. Pero nagulat nga siya nang makita ang groom dahil binata pa naman ito at sobrang gwapo. Paano kung may nangyari na pala sa kanila dati pa? Matuloy pa kaya ang kasal? Hindi inaasahan ni Samantha Montes na magagawa nga siyang ipakasal ng mga magulang sa lalaking hindi man lamang niya kakilala. Labis pa nga ang kanyang naging pagtutol nang malaman mula sa kasambahay na isang matandang lalaki ang nakatakda niyang makaisang dibdib. I can't believe I'm getting married with an old man. Ilang taon na ba siya? 40? 50? Lasing na sabi nga ni Samantha sa sarili habang hubot-hubad na nakahiga nga sa isang kama. Bakit ba naman kailangan magpakasal ako sa isang... Teka, anong nangyari? Bakit biglang nawala ng kuryente dito? Ano ba namang klaseng condo unit? Hindi na natapos pa ng dalagang sasabihin nang biglang may naramdaman nga itong sumampa sa kanyang ibabaw na nagsimulang haplusin nga siya sa buong katawan na nagdulot ng kakaibang sensasyon nga sa kanya. It really seems like you're ready for me, my little kitten. Sabi nga ng misteryosong binata na nasa ibabaw niya. Teka mukhang nagkakamali ka lang. Teka, tigil-tigilan mo nga yung ginagawa mo. Really? You want me to stop, Caroline? Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw sa'yo ngayon. Sa isip-isip nga ni Samantha. Caroline, anong pinagsasasabi mo dyan? Alam mo ikaw, lasing ka lang. Hindi ako si Caroline, no? Shh, don't say anything. Let's just talk with our bodies. Sisiguraduhin kong babalik ka ulit sa akin pagkatapos mo. Walang kalam-alam si Samantha na yun na pala ang simula ng pagbabago ng buong buhay niya. Kinabukasan nagising na nga lamang ang dalaga na dama ang sakit ng ulo at pagkababae niya. Aray! Ano bang nangyari sa akin? Teka, sino ba tong lalaking katabi ko? Ang mga nangyari kagabi, ibig sabihin, hindi talaga panaginip ang lahat ng yun? Tanong nga ni Samantha nang mapagtantong totoo pala ang lahat ng nangyari. Hindi pwede. Hindi pwede. Teka, ang lalaking to, hindi ako pwedeng magkamali. He is Denver Suarez. Hindi nakala ni Samantha na napakaliit lang ng mundo. Hindi niya inakalang makikita nitong muli si Denver. Ang bilyonaryong binata na una nga niyang pag-ibig noong nasa kolehiyo pa nga lamang siya. Sa pagkakataong yon, kagad na nagasikaso nga si Samantha ng sarili bago pa nga magising ang gwapong binata. Kagad niyang iniwan nga si Denver sa condo unit na hindi naman pala kanya. Anong gagawin ko, Ivy? Nababaliw na nga ako kakaisip sa walang kwentang kasal na yun, tapos ngayon, dumagdag pa tong nakikipag one night stand ako sa lalaking minsan ko lang minahal. Natatarantang sabi nga ni Samantha sa kanyang kaibigan habang umiinom ng iced coffee. Nako, ayos lang yan, Sam. At least nakatikim ka ng lalaking kasing hot ni Denver Suarez bago may kasal sa matandang hukluban. Ikaw talaga, Ivy. Tumatawa ka pa dyan, ha? Wala ka na talagang masabing maganda sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ng nangyaring yun. Kung hindi lang sana ako nagkamali ng pinasukang condo unit. Kung hindi lang sana ako nagpakalasing. At kung hindi lang din sana ako nagpadala nun sa mga hawak at halik niya. Ay, kasalanan ko talaga ang lahat ng nangyari. Pagmamaktol nga ni Sam. Hindi mo yun kasalanan, Sam. After all, pareho nyo namang ginawa yun, wala ka namang magagawa doon, nangyari na yun. Kaya nga kalimutan mo na lang ang nangyari. It's just a one night stand after all. Napakulot noo nga si Sam. Kalimutan? Hindi yun ganun kadali. At saka, alam mo namang virgin pa ako eh. Tapos,
Paano naman kung magbunga ang nangyari sa amin? Anong gagawin ko, ha? Hindi pa nga ako handang magbuntis eh. Tsaka paano kung may asawa pala siya o girlfriend? Dapat talaga pinigilan ko yung mangyari. Sobrang tanga ko lang talaga para ibigay ang sarili ko sa lalaking ibang babae. Ang nasa isip at puso niya. Paano mo naman nasabi na ibang babae ang nasa isip niya at puso, Ber? Tanong naman ang kaibigan. Wala, hula ko lang. Ang galing niya kasi. Pili ang sabi pa nga ni Sam. Sam, nagigets ko naman ang pinopoint mo pero gaya nga ng sinabi ko, nangyari na yun. Hindi mo naman na pwedeng balikan ang nangyari sa nakaraan. Ang dapat na ginagawa mo, isipin mo kung paano mapipigilan ang pagpapakasal mo. Alam mo yan ang dapat mong iniisip ngayon. Sa kabilang banda, labis nga ang kinagulat nga ni Denver nang magising siya na walang saplot sa loob nga ng kanyang condo unit. Ano bang nangyari sa akin? Wait, tama, naalala ko na yun. When I entered this room, I turned off the lights and suddenly I felt someone lying on my bed and... baka ang girlfriend mo lang yun, sir. Mukhang si Miss Caroline lang ang nagpunta dito. Baka gusto na po niya ulit makipagbalikan sa inyo. Sabi naman ng sekretarya nga nitong si Alvin Ramirez. Hindi. Imposible. Imposibleng mangyari yun. Kahit isang beses, hindi ko pa nga siya dinala dito. Hindi niya alam ang passcode ng condo unit ko. Tsaka kahit minsan wala pang nangyari sa amin. She value herself and that's why I respect her. Kaya nga sigurado akong may kung sinong babaeng pumasok dito sa kwarto ko at may nangyari sa amin. I'm so stupid. I just cheated behind Caroline's back. Ano pa tong nagawa ko ngayon? Makalipas nga ang isang oras ng pakikipag-usap nga ni Samantha kay Ivy, kaagad naman itong nagtungo sa bahay nga nila upang muling pakiusapan ang mga magulang nga niya tungkol sa forced marriage. Mom, Dad, please, hear me out. Ayoko magpakasal, lalo na sa lalaking hindi ko naman kakilala at matanda na. Balak niyo ba talaga akong ibenta sa kung sinong lalaki lang? Diretsahang sabi nga ni Samantha habang kaharap ang mga magulang sa lamesa. Iha, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko maintindihan ang mga sinabi mo ngayon. Bakit ba nagmamaang-maangan ka pa, Dad? Akala niyo ba? Ni Mom, hindi ko malalaman ang tungkol sa binabalak niyong dalawa sa akin. Alam ko na ang lahat ngayon, balak niyo akong ipakasal sa isang matandang hukluban. Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi ko talaga akalaing magagawa niyo sa akin ang bagay na yun. Ang akala ko ba gusto niyo akong maging masaya? Pero bakit nagawa niyo yun? Hindi ko alam kung saan mo narinig ang balitang yan. Pero tama ka, pinaplano ka nga naming ipakasal, Iha, but he's not just a random guy out there. Lalong-lalo na hindi siya matandang lalaki, okay? Hindi siya hukluban. Alam mo, gusto ko lang talaga naming mapasaya. Kaya nga balak ka naming ipakasal sa lalaking gusto mo. Saad nga ng ina niya. Napakunot noo nga. Si Sam. Teka, ano bang sinasabi mo, Mom? Hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi mo. Balak niyo akong ipakasal sa lalaking gusto ko? Pero wala naman ako nabanggit na... Oh my gosh! Don't tell me I'm getting married with... Yes, your mom is right. Pinaplano namin kayong ipakasal sa lalaking gusto mo. And it's none other than Denver Suarez. He used to be your classmate in college, right? Siya lang ang tanging lalaking minahal mo, hindi ba? Sad nga ng ama niya. What? Mom, Dad! No. No way. Hindi yun pwedeng mangyari. What's wrong, Samantha? Hindi ba gustong-gusto mo si Denver? Hindi ba sinabi mo nga dati, hindi kay kakasal kung hindi lang rin siya ang lalaking yun, di ba? Sad pa nga ng ina ni Samantha. Mom! I've grown up. Nagbago na po ang lahat, tsaka bata pa po ko nung sinabi ko yun. I was so immature. And that was 5 years ago. No, hindi ko talaga pakakasalan ng lalaki yun at saka, paano ko siya pakakasalan kung may iba naman siyang nagugustuhan, hindi po ba? Ayokong sirain ang relasyon niya sa babaeng totoong gusto niya. Wait, anong sinasabi mo, Iha? Paano mo naman nalaman ang tungkol doon?
Naisip ko lang naman na baka may iba na po siyang nagugustuhan. Kaya nga sa tingin ko, hindi ako pwedeng basta-basta. Well, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yan. Sam, he's totally single right now. Pumayag na nga rin siyang magpakasal sa'yo. That's what his parents told us last week. Sad nga na naman niya. What? No, Mom, Dad. But that's impossible. He really loves someone else. Wala ka nang kailangang ipaglalaiha. Sinisigurado namin sa'yo na wala kang magiging kahati sa kanya. Hindi ka naman namin ipapakasal sa kanya kung nasasaktan ka. Eventually, matututunan ka rin niyang mahalin. Saad pa nga ng kanyang ina. Kinabukasan muling nakipagkita nga si Samantha sa kaibigan na si Ivy sa isang coffee and pastry shop upang magkwento sa mga nangyari. What the hell? That's crazy! Sino ba namang mag-aakala na siya rin pala ang lalaking nakatakda mong pakasalan? Konti na lang talaga maniniwala na ako nakatadhaanan na kayo para sa isa't isa eh. Kinikilig nga na sabi nga ni Ivy, sabay tikim nga nito ng cake. Seryoso ka ba, Ivy? Sa tingin mo ba? Ikatutuwa akong nangyari? Of course not. Hindi okay sa akin ang lahat ng to. Bukod sa nangyari sa amin ni Denver, ayokong mapilitan lang kami na magpakasal. May iba nga siyang babaeng nagugustuhan, hindi ba? How about you? Do you still love him? I mean, hindi ba siya ang first love mo? And for 5 years, wala ka namang ibang lalaking nakadate. So I'm thinking maybe you haven't still moved on from your first love. Sad pa nga ng kaibigan nito. Napailing na nga lamang si Sam. You're talking nonsense, Ivy. I'm not in love with him anymore. Tsaka choice ko naman talaga kung bakit hindi ako nag-decide makipag-date sa ibang lalaki. I just really want to focus on myself. I don't want to have a complicated life. OMG, wait. Sam, I think nakita ko si Denver. Ha? Ano? Seryoso, saan? Where is he? Aligagang saad nga ni Sam. At your back. 2 tables lang ang pagitan natin mula sa kanila. Kanila? What do you mean? May kasama siya ngayon? Takang tanong nga ng babae. Yes, actually may kasama siyang babae. She must be Caroline girl. Take a quick look now. Saad nga ni Ivy kay Sam. Tama ka. May kasama nga talaga siyang... Teka, mukhang pamilyar sa akin yung babaeng kasama niya. Ano sinasabi mo? Kilala mo siya? Takang tanong din ni Ivy. Well, hindi ko masabi pero they really have the same face. I'm pretty sure she's the same girl. Kamukhang-kamukha niya talaga yung babaeng madalas makita kong mag-party sa isang exclusive club. But then, she really looks different now. Mas mukha siyang demure, feminine, and simple. Mukha siyang mas kahanga-hanga ngayon at mas conservative, far different from the sexy, wild, and flirty woman na nakikita ko. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit may 2 sides siya. And I wonder if Denver knows about his girlfriend doing this behind his back. May mga pagkakataon pa nga na nakikita kong may kalapit siyang lalaki. Pagkukwento nga ni Sam, natakang-taka nga. Oh my gosh, pero paano kung siya nga talaga yung babaeng yun? Paano nga kung wala talagang alam ang ex-first love mo sa pagiging two-faced at kalandi ang kinagawa nga ng beloved girlfriend niya? Ano namang gagawin mo, ha? Tanong nga ni Ivy kay Sam. Sa totoo lang, wala talaga akong interes na sirain ang relasyon nila. But now, knowing na niloloko lang talaga siya ng babaeng yun, I should do something. Tila palaban nga na saad nga ni Sam. Sa kabilang banda halos lumuhod naman si Denver. Sa tapat nga ng kasintahang si Caroline para bumalik lamang sa kanya. Caroline, bakit ka nakikipaghiwalay? Matagal-tagal na tayong magkarelasyon. Nalaman mo na bang galing ako sa mayamang pamilya? Natatakot ka ba na tutulan nila ang relasyon natin dahil magkaibang estado ang buhay natin? Tanong nga ni Denver habang nakahawak nga sa kamay ni Caroline na nakapatong nga sa glass table. Paano kung sabihin kong oo, Denver? Hindi mo alam kung gaano ko nag-aalala
nang malaman kong ibang-iba ang buhay ko sa'yo. Alam ko naman ang lugar ko eh. Kaya nga bago palumalang lahat ako na mismo ang nagdesisyong makipaghiwalay sa'yo. Sana inintindihan mo kung saan ako nanggagaling, Denver. Hindi. Bakit ganyan ang iniisip mo? Makakaya nating lagpasan to pareho. Mahal na mahal natin ang isa't isa kaya hindi ka dapat matakot. Sad pa nga ni Denver. Nang biglang, Teka, mahal na mahal niyo ang isa't isa? Sigurado kayo? Natatawang sabi nga at sabat ni Samantha na bigla na nga lamang sumulpot sa harapan nga nila Denver at Caroline. Wait, excuse me miss, are you talking about us? Takang tanong naman ni Denver. Seriously? Who am I? Ano bang pinagsasabi mo, Denver? Nagka-amnesia ka na ba, ha? Alright, let me introduce myself then. My name is Samantha Montes, and I'm Denver's fiancé. So you, whoever you are, you better get off what's mine. What the? You must be the one. Denver, anong ibig sabihin nito? May fiancé ka na? Caroline, wait, let me explain. Bago matapos nga ni Denver, sasabihin kaagad nga siyang sinampal ni Caroline at umalis na nga palabas. I'm finally done. Mr. Denver Suarez, I just want to... Ha? Teka, saan mo ko dadalhin? Get off your hand from me! Bitawan mo nga ako! Saad nga ni Sam na kinakabahan na nga talaga. Halos 5 minutong hawak-hawak ni Denver si Samantha papunta sa isang basement parking lot. Ang sakit nun ah! Bakit mo ba ako dinala dito at kinaladkad ha? Ano bang problema mo? Talaga? Really, Miss Sam? Anong problema ko? Huwag mo nga akong patawanin. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong ng bagay na yan sa'yo? Anong problema mo? Bakit kailangan mo kaming guluhin ng girlfriend ko? Napangisi nga si Sam. Dahil yun ang tamang gawin. Pasasalamatan mo rin ako balang araw, Mr. Denver. Ginawa ko lang yun para makalaya ka sa isang... Hindi na nga naituloy pa ni Sam ang sasabihin ng biglang, You are crazy, miss. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Tsaka bakit naman kita pasasalamatan sa pagsira palalo ng relasyon ko sa babaeng hindi mo pa talaga kilala? Sabihin mo nga sa akin, ganun na ba kayo katagal ng babaeng gusto mo? Sigurado ka ba talaga na totoo ang lahat ng pinapakita niya sa'yo? Sigurado ka bang hindi ka niya niloloko? You know you're talking nonsense. Hindi mo kilala si Caroline para paghinalaan siya na para bang masamang tao. How dare you think that way, ha? So ganito pala talaga kapag bulag sa pag-ibig. Oh well, wala na akong pakialam sa mga iniisip at sasabihin mo, Denver. If you really don't want to hear my side, then we're done talking here. Tsaka isa pa, gusto ko nga palang malaman mo na hindi ako aatras sa kasal. You're getting married sa akin, kahit gusto mo man o hindi. Bye! Sad pa nga ni Samantha. Halos 5 minuto ulit lumipas nang makabalik nga ulit si Samantha ng coffee and pastry shop. Oh Sam, anong nangyari sa inyo? Ayos ka lang ba? May ginawa ba siyang masama sa'yo ha? Sinaktan ka ba ng lalaki yun? Tell me. Re-rest back ako dyan. Nagala lang sabi pa nga ni Ivy kay Samantha habang hinahawak-hawakan nga si Samantha sa kung saan. Okay lang ako. So ano nang gagawin ko ngayon? Biglang tanong naman ni Sam. Mukhang hindi ka okay. May ginawa ka bang kalokohan sa lalaking yun ha? Tanong nga ni Ivy. Sa tingin ko, ang sama-sama ko na ngayong tao. Pakiramdam ko ako pa yung naging kontrabida sa kanilang dalawa. Ang sama-sama na siguro ng tingin niya sa akin ngayon. Tila nalulungkot nga na sad pa nga ni Sam. Okay lang yan, bes. As long as alam mo naman sa sarili mong totoo, na tinulungan mo lang naman ang ex-first love mo na makawala sa isang babaeng hindi niya deserve. You only did the right thing, Sam. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging villain mo sa relasyon nila. Susuportahan kita. Salamat, Ivy ah. Sana nga maintindihan ako someday ni Denver. Itong ginagawa ko sa dulo. Matapos ang komprontasyon ni na Denver at Samantha kagad namang sumugod nga
ang binata sa kanilang bahay upang harapin naman ang kanyang mga magulang. Mom, Dad, seryoso po ba talaga kayo? Ipapakasal niyo ako sa babaeng hindi ko mahal? Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, hindi ako magpapakasal sa babaeng yon. Mariin na saad nga ni Denver na masamang loob. Oh wait, anong ibig mong sabihin? Kilala mo siya, son. Hindi ko alam ang eksaktong nangyari sa inyong dalawa pero Samantha is a very nice girl. To be honest, siya yung tipo ng babae na hindi mo akalaing nagmula pala sa isang napakayamang pamilya. Sad pa nga ng ama ni Denver. What? Seryoso kayo, Dad? Hindi niyo pa kilala ang babaeng yun kung alam niyo lang kung anong mga sinabi niya sa girlfriend ko. Here we go again, Denver Suarez. Your girlfriend? Panimula nga ng ina ni Denver. Mukhang ikaw ang hindi nakakakilala sa totoo. Son, walang magandang maidudulot sa buhay ang babaeng yun. Trust me. Alam mo, hindi naman ako tutol dahil lang sa social status niya. Wala rin akong pakialam kung hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi talaga siya ang babaeng nararapat sa'yo. May mga ibang rason pa. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, Ma'am, kung ganun, anong pumipigil sa inyo para mahalin ko siya? Never mind. Kahit anong ipakita o sabihin niyo pa sa akin na laban kay Caroline, hindi ko paniniwalaan yon. That's it. That's what I'm talking about. Hawak ko na ang lahat ng mga ebidensya para luyuan ang babaeng yun pero gaya nga ng sabi mo, hindi ka maniniwala so ano pang point para sabihin ko sa'yo? Masyado ka nang nabulag ng pag-ibig. Hindi ka maniniwala so what's the point? Anyway, wala namang sikretong hindi nabubunyag. Let's see, Mom. I guess I have to go now. Sad pa nga nito. Kung talagang ipinipilit mo ang pakikipagrelasyon sa babaeng yan, I guess you don't have a choice. Kung gusto mo pa rin makasama ang babaeng yun, I'm going to make her life miserable. Yan ba ang gusto mo? Sad nga ng ina niya. Unbelievable, Mom. Napailing na nga lamang si Denver. Samantala saad naman ang ama niya. Tama ang mama mo. Para rin yan sa kabutihan mo. Sa totoo lang, hindi kagaya ng mapagpanggap na si Caroline. Yung babaeng pakakasalan mo. Halos lumipas na ang 5 taon pero ikaw pa rin ang gusto niya. You're Samantha's first love. Sad pa nga ng kanyang ama. Wait, ano? Ngayon nakukuha ko ng lahat. So pinipilit niyo ako ipakasal sa babaeng yun dahil gusto niya ako. Tama ba ako, Mom, Dad? After all, para pa rin sa pera at kumpanya natin kaya binebenta niyo ako. Hirit pa nga ng lalaki. Anak, nagkakamali ka. Hindi ganun ang intensyon namin ng dad mo. Believe us, it's not about the money or the company, it's all about you. Sad pa nga ng ina niya. Sige po, papakasalan ko siya. Yun ang gusto niyo, hindi ba? Pero kailangan yung ipangako sa akin wala kayong gagawin na kahit na ano para saktan si Caroline. Fine, pinapangako namin basta layuan mo lang ang babaeng yun. Magiging maayos ang lahat. Makalipas ang 1 araw kagad na inayos nga ng kanya-kanyang pamilya, nina Denver at samang formal na pagkikita nga ng dalawa sa isang mamahaling resto para pag-usapan ang nakatakdang kasalan. So pumayag ka na talaga magpakasal sa akin? Is that true, Mr. Suarez? Takang tanong pa nga ni Samantha habang pinipilit nga ang pagniti sa harap ng binata. Yes, as if I have a choice, right? Don't you ever think na pumayag ako dahil gusto ko. Alam ko naman yun eh. Hindi mo na kailangang ipamukha pa sa akin, well, ang importante pumayag ka. Tuloy ang kasal natin at... Ganyan ka ba talaga ka-desperado, ha? Handa mo ba talagang gawin ang lahat para makuha ko? Akala mo ba hindi ko malalaman ang totoo? Alam ko na ang katotohanan ngayon. Pagpuputol pa nga ni Denver sa sasabihin nga ng babae. Napakunot noo tuloy si Sam. Teka, anong sinasabi mo? I'm your first love, right? You are secretly in love with me when I was in college. Oh wait, in love?
Sa tingin ko nga obsessed ka sa akin, mukhang ginagawa mo talaga ang lahat ng yun. Para lang makuha ko. Ganyan ka ba talaga kadesperado? Sad pa nga nito. Napangisi na nga lamang si Samantha at napatawa nga ng bahagya. Teka mali ang totoo. Totoong nagkagusto talaga ako sa'yo. Pero nung college tayo noon, hindi mo rin naman maintindihan eh. Alright. I guess oras na para malaman mo kung bakit ginagawa kong lahat ng to. Sad pa nga ng lalaki. Kung balak mo lang siraan si Caroline sa akin, mas mabuting manahimik ka na lang. Hindi ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Huwag mo nang gawing mas nakakasuka pa ang pagkatao mo. Teka nga lang, pwede ba hinay-hinay ka nga lang sa mga sinasabi mo? Hindi mo ba alam na nakakasakit ka na? You're so insensitive. Saad pa nga ni Sam kay Denver. Sarcastic na napatawa ng bahagya ang lalaki. Wow! Ako pa talaga tong masama ngayon. You brought this upon yourself, Miss Sam. Gusto mo kong pakasalan, hindi ba? So, just deal with it. Kahit kailan hindi kita mamahalin. Tandaan mo yan. Sad pa nga ni Denver sabay labas kagad ng resto. Makalipas ang 1 oras agad na nakarating nga si Denver sa kanilang bahay. So, anong nangyari sa date niyo ni Samantha? Nag-enjoy ka ba? She's so lovely, right? Sabi ko naman sa'yo siya talagang nararapat na babae para sa'yo. So how was it? Masayang saad nga at tanong nga ng mommy ni Denver. Bakit niyo po ba tinatanong, mom? Sa tingin ko siya ang makakapagsabi kung maganda ang naging pag-uusap namin. Well, actually tinawagan ko siya kanina. Ang sabi niya nag-enjoy raw siya na makausap ka and also sinabi niya rin sa akin na civil wedding pala ang napagdesisyonan niyo. Mukhang pareho niyong gusto ng simpleng kasal, ha? Napakunot no si Denver. Really? Yan yung sinabi niya sa inyo? What a great actress. Are you saying something, son? Takang tanong pa nga ng ina niya. Wala po. Ang sabi ko mag-i-stay na ako sa condo unit ko. Sana okay lang sa inyo yun ni Dad. Hindi niyo naman siguro ako pipigilan. Of course. Sa tingin ko nga mas pabor na yun. Anong sinasabi mo diyang pabor? Bakit mo naman nasabi yun, Mom? Wala. Pasuyo ko na kaagad sa mga katulong gamit mo. You don't have to worry about it. Sa kabilang banda, hindi naman matanggap ni Sam ang mga pinagsasasabi ni Denver sa kanya. Ano nga ulit yung sinabi niya? Ako disgusting? Desperada? Kung alam niya lang ang totoo, ako pa nga itong nagsasakripisyo para mailayo siya sa maling babae eh. Paanong ako pa ang naging masama? Ang dapat siguro hayaan ko na lang ang lalaking yun. Inis na sabi pa nga ni Samantha habang naglalakad nga sa hallway papunta ng condo unit niya. What the? Samantha Suarez? What are you doing here? Teka, poses in Denver yun ah. Bakit nandito? Right. Nakatira ka nga rin pala sa condo building na to. Sinusundan mo ba ako, ha? Bukod sa pagiging obsessed sa akin, mukhang ini-stalk mo pa ako, ah. Baliw ka ba? Sad pa nga ni Denver. Alam mo, sumusobra ka na sa mga sinasabi mo, ah. Excuse me, matagal na akong nakatira dito. Almost 5 months na akong nakatira dito. Tsaka wala talaga akong idea na nandito ka. Banat naman ni Samantha. I see. 5 months mo na akong ini-stalk kung gano'n. Talagang handa mong gawin ang lahat para lang makuha ko. Nakangising saad pa nga ni Denver. Umirap na nga lamang si Samantha. Alam mo, bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Kung kasuklaman mo pa ako, gagawin ko lang kung anong dapat kong gawin. Seryosong sabi pa nga ni Sam. Sabay harap nga sa pinto ng condo unit nga niya at pindot ng passcode. Teka, buksan mo nga itong pinto. Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko. Sabi nga ni Denver habang pinagkakakatok nga ang pinto ng condo unit ni Sam. Matapos ang 4 na oras dumating naman sa loob ng condo unit ni Denver ang sekretaryang si Alvin para tulungan nga siyang ayusin ang mga gamit niya. Mr. Suarez, tapos ko na pong ayusin ang lahat dito. May kailangan pa po ba kayong ipagawa? Tanong nga ni Alvin.
Wala na akong ipapagawa sa'yo. To be honest, hindi mo naman talaga trabaho to, but still, thanks for helping me, Alvin. Pwede ka nang umuwi. Okay, sir. Tawagan mo lang po ako kung may kailangan pa kayong gawin. I'll get going, Sir Suarez. Thanks. Sabi nga ni Denver sabay punta nga. Malapit nga sa glass table para inumin ang alak na nakalagay doon. Sir Suarez, may babae pong nagpupumilit pumasok dito. Miss, ano bang ginagawa mo? Hindi ka pwede dito. What's going on, Alvin? Ako nga sabi ang fiancé ng lalaking nakatira dito. I am Sam Montes. Ikaw? Teka, ano bang kailangan mo sa akin? At bakit ka nag-invade ng privacy? May importante lang po kong sasabihin sa inyo. It's about our wedding. Sad pa nga ni Sam. Alright, ano yun? Gusto ko lang malaman mo na naayos ko ng lahat ng dokumentong kailangan natin. Ako nang nagayos ng lahat. Here, kunin mo ang brown envelope na to. Nandiyan na ang lahat ng kailangan natin para sa kasal. So you just have to be there. It is a civil wedding. Hindi naman natin kailangan masyadong maghanda. That's it. I'll get going. See you tomorrow. And don't be late. What? Wait. Tomorrow? Bukas na ba tayo kakasal agad? Hindi pa nga natin napag-usapan ng maayos ang tungkol doon. Why are you so selfish? Para namang pakikinggan mo ang mga sasabihin ko. Ang gusto ko lang maikasal tayo as soon as possible. Para matapos na. I have nothing to say anymore. Gawin mo na lang kung anong sinabi ko, okay? Bye! Mabilis na saad na nga lamang ni Sam. At aalis na. Hindi makapaniwala si Denver sa mga sinabi ng dalaga. Labis nga niyang kinabigla ang pagpapasya ni Samantha mag-isa. Ngunit hinayaan na nga lamang niya ito. At sinunod kinabukasan, laking gulat naman nang malaman nga ni Denver na sa loob lamang ng condo unit nga ni Samantha, magaganap ang kanilang kasal. Kasamang kanya-kanyang mga magulang at isang judge. Alright, now you're finally married. Congratulations, Mr. and Mrs. Suarez. It's such an honor para akong mangkasal sa inyo. Masayang sabi nga ng lalaking judge. Oh, we should be the one thanking you. Thank you for helping us. Sobrang na-appreciate namin ni Denver. I mean, ng asawa ko, ang pag-aasikaso mo ng lahat, Mr. Garcia. You're welcome, Mrs. Suarez. So I guess I have to go. May next clients pa akong kailangang harapin ngayon. Thank you and congratulations again. I wish you all the best. Goodbye. Alright, kami rin naalis na ngayon. Bahala na kayo dito ah. We can't wait to hear another good news. Galingan mo ang performance, Denver Suarez. What are you talking about, Mom? Napahunot noon naman si Denver nang ma-realize nga kung ano ang tinutukoy ng kanyang ina. Sus, ano ka ba naman? Mahirap pang mag-gets yun ha? Husayan mo ang paglabas-pasok. Dapat makabuo kayo kaagad ni Sam. What? Mom, what the hell are you saying? Don't worry po. Kung kailangan umabot po kami ni Denver ng 24 hours, gagawin po namin ang iba't ibang positions. Gagawin namin yun hanggang masiguradong may mabuo po kami. Pang-aasar pa nga ni Sam. Anak, hindi ko alam na ganyan ka pala ka-wild ah. You're making me so proud as your mother. Keep it up. Hindi na kami makapaghintay pa. May balae na maging lola o siya. Alis na kami ang mga tatay nyo. Nauna na masyadong mga emosyonal, daig pa kami. Sige na, bye. Sagot nga ng babae. Ingat po kayo. Bye. Huy, teka Denver, bakit mo kayo nahila ha? Teka, saan mo ba ako dadalhin ha? Hoy, dadalhin mo ba ako sa kwarto mo? Sa sobrang higpit nga ni Denver, sa pulsuhan nga niya wala nang nagawa pa si Sam kung hindi magpadala sa binata. Sabihin mo nga, ano bang mga pinagsasasabi mo sa harapan nila Sam? Ano bang problema mo, Denver? Sinabi ko lang naman kung ano ang gusto nilang marinig, diba? Ano naman ang problema? Sabihin mo nga, Sam, ano bang mga pinagsasasabi mo sa harapan nila? Ano bang problema mo? Sinabi ko lang naman kung ano ang gusto nilang marinig eh. Ano namang masama, diba mag-asawa naman na tayo? Pangasar pa nga ni Samantha. Just so you know, pumayag lang ako magpakasal sa'yo, pero wala akong interes na magkaanak sa'yo.
Sana malinaw yun sa'yo, Samantha. Masungit na saad nga ni Denver. Alright. Wala ka nga palang gusto sa akin. Alam mo, hindi naman kita pipilitin na gawin na rin ang bagay na yun para sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Tama. Hindi nga rin pala natin kailangan tumira sa iisang bahay. Pwede lang tayong maging married couple pero may kanya-kanyang kondo, di ba? Siguradong yun din ang gusto mo. Wait, parang may something sa sinabi mo. Ano pang point ng pagpapakasal mo sa akin kung parang hindi rin naman tayo kasal? I mean, after getting married like this, gusto mo na tumira tayo sa magkahiwalay? You don't even want to have, with me? Teka nga, hindi ba gusto mong magpakasal sa akin dahil baliw na baliw ka sa akin? Takang sabi pa nga ni Denver. Napangisi tuloy si Samantha at napatawa na nga lamang ng sarcastic. Ano? Baliw na baliw? Hoy, ginagawa ko lang to dahil ito yung gusto ng mga magulang natin. Tsaka gusto ko lang bawasan kahit papano yung sama ng loob mo sa akin. That's it. Tama ka. Pero napapaisip pa din ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala o pumayag sa mga bagay na bigla mo na lang naiisip. Well, magtiwala ka man sa akin o hindi, it's up to you. Saad naman na babae. Naisip ko okay sa akin ang hindi natin gawin ang bagay na yun. But I don't think magiging okay ang pagtira natin sa magkaibang kondo. Wala kang idea, pero may mga plano ng mga magulang natin. Mukhang matatapos ang pagpapatayo nung bahay na ireregalo nila. Kaya nga dapat ngayon palang inaayos na natin ang mga gamit natin para sa paglipat. Saad pa nga ni Denver. Ha? Ano? Kung ganon, kailangan talaga nating magstay sa isang bahay. Kaso wala naman sa akin yun eh. So I guess babalik na ako sa condo unit ko ngayon. Wait, would you like to have a drink with me first? Wow! Bakit mo ako inaaya ha? Hindi ba ayaw mo sa akin? May masama ka bang plano sa akin, ha? Umamin ka na. Pangasar pa nga ni Samantha. Alam mo, kung ayaw mo naman, I can ask my ex-girlfriend to come over here instead. Hindi pwede. Okay, sige, inom na ako kasama mo. Lumipas ang 3 oras na pag-iinuman nga ni Samantha at Denver sa loob ng condo unit ng binata. Sinadya naman ni Samantha ang hindi pag-inom ng marami dahil natatakot nga siyang maulit muli ang nangyari sa kanila dati. Alam mo ba? Alam ko. Ang totoo ngayon. Alam ko ng lahat-lahat. Lasing at natatawang sabi pa nga ni Denver. Ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Ano na naman ba ang nalaman mo ha? Sigurado ka bang totoo yan? Pangmamarites naman ni Samantha. Yes. Ayoko talagang aminin pero totoo. Alam niyo, tama kayong lahat eh. Tama ang lahat ng sinabi niyo. Lasing nga na saad nga ni Denver. Teka, diretsuhin mo na nga, ano bang tinutukoy mo? Panimula nga ni Denver. Actually, ayoko talagang paimbestigahan si Caroline pero ginawa ko. Para lang ipamukha sa inyong mali kayong lahat na malinis siyang babae. Pero hindi ko inakalang totoo palang lahat. She's a two-faced. Hindi ko inakalang lolokohin niya lang talaga ako. Nalaman kong may asawa na pala siya, anak. Ang lahat ng perang nakukuha niya sa akin, ginagamit niya lang pala para sa pansarili niyang kapakanan. Hindi niya ako minahal kahit isang beses. Ginamit niya lang ako para sa pera. How ridiculous, right? Sa totoo lang, nakakaramdam na ako dati. Pero dahil mahal na mahal ko siya, nagbubulag-bulagan ako. Nagpakatanga ako. I just want to love and to be loved. Mahirap ba yun, ha? Hindi ba ako karapat-dapat para mahalin? Hindi makapaniwala si Samantha sa nakikita niya ngayon. Hindi niya inakalang makikita niya si Denver sa ganitong kalagayan. So mukhang ikaw na mismo ang nakakita ng lahat. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin ngayon pero sana maghilom rin kaagad ang sakit na nararamdaman mo. Tsaka wag mo ang isipin na hindi ka karapat-dapat mahalin. Hindi yan totoo. Lahat tayo karapat-dapat mahalin. Alam mo, magpahinga ka na nga. Ako nang bahalang magayos ng lahat ng to. Babalik na ako ulit sa kondo ko. Tara, tulungan na kitang makatayo. Pero hindi inaasahan ni Samantha.
Nabiglang mawawala ng balansa si Denver sa pagtayo. Aksidenteng bumagsak ang dalawa sa sofa habang nasa ibabaw nga ni Samantha ang binata. Denver, ayos ka lang ba? Hoy, gising, wake up! Denver Suarez! Did you actually put something on my drink? Sad pa nga nito. Teka, ano bang sinasabi mo? Hoy, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Namumula ka tapos sobrang nagpapawis ka, okay ka lang ba? Kinakabahan nga na tanong nga ni Samantha. Huwag mo kong hawakan. Stay away from me. Mariin na sabi nga ni Denver sabay buong lakas na tumayo ulit mula sa pagkakabagsak kay Samantha. Teka, bakit parang ang arte mo naman? Sa tingin mo ba talaga? Pagsasamantalahan ko ang kalisingan mo? Baka nga ikaw tong biglang... What's wrong with me? Bakit ganitong nararamdaman ko? Nagiinit ako. What the hell? Pahina na pahina nga na sambit nga ni Denver habang namumungay ang mga matang nakatitig nga kay Sam. Denver, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hoy, ano bang ginagawa mo ha? Bakit bigla ka nalang nagyayakap? Ano ba talagang problema mo? Sobrang higpit ng yakap mo ha, nananansing ka na, umayos ka. What am I going to do now? Sa tingin ko may halong aphrodisiac ang dinalang alak dito ng mga magulang mo. Anong gagawin ko, Sam? I'm getting horny right now. This is not just a normal thing. Naintindihan mo ba ako? Hinihingal pa nga na bulungan ni Denver sa kanang tenga ng dalaga. Damang-dama naman ni Samantha ang init at lalim nga ng paghinga ng binata na nakababad nga ang mukha sa leeg nito. Unti-unti ring naramdaman ng dalaga ang pag-umbok ng nasa loob ng pantalon ni Denver. Sa gulat at hiya biglang naitulak nga ni Sam ang binata. Ano bang sinasabi mo dyan, Denver Suarez? Umayos ka nga? Ano ba talagang nangyayari sa'yo, ha? Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Walang pwedeng mangyari sa ating dalawa. Hoy, umayos ka. Mag-isip ka ng maayos. Anong ginagawa mo ngayon? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Teka, saan mo ko dadalhin? Bakit mo ko dinadala sa kwarto? Hindi pwede. Ibaba mo na nga ako ngayon. Hindi ko sinabing pwede mo akong basta-basta ibagsak sa kama. Bakit ka naman ngayon nakuhubad ng damit? Huwag yung pantalon mo, please. Kailangan mo lang mahimasmasan ngayon. Halika nga, sumama ka sa akin sa banyo. Kaagad na hinila nga ni Samantha si Denver papasok sa loob nga ng bathroom. Ito, kailangan mo lang ng malamig na shower. Yan, para tumino ka. Ano, natauhan ka na ba? Kamusta? Nahimasmasan ka na ba ngayon? Bakit parang wala ka pa ring reaksyon? Wala ring naitutulong sa akin yung cold shower, Sam. It only makes me more hot. What do I do now? Sa tingin ko binabawi ko na ngayon ang mga sinabi ko kanina. Paano kung... Hoy, hep, Denver Suarez, umayos ka nga. Stop right there. Tumigil ka na nga. Kakahakbang mo kapag ako talaga sumigaw at humingi ng saklolo. Anong gagawin mo? Kakakasal lang natin. And that your husband wants to have, with you. Tumigil ka na. Ikalma mong sarili mo. Umalis ka nga dyan sa harapan ko. Napasinghap na nga lamang si Sam. Sobrang lapit na kasi nila ngayon sa isa't isa. Hindi magawang makalis ni Samantha sa pagkaka-corner nga sa kanya ni Denver sa pader ng CR. Anong gagawin ko? Can you just please help me? Ano bang pinagsasasabi mo? Ang akala mo ba basta-basta lang ang bagay na yon? Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Hindi na nga naituloy pa ni Samantha. Ang sinasabi niya nang bigla na nga lamang siyang halikan nang mariin ni Denver sa kanyang mga labi. Pareho na nga sila ngayong basang-basa dahil nga sa shower. Tila ba hindi maintindihan ni Sam ang kanyang nararamdaman sa oras na yun. Open your mouth wide. Let me in. Sabi pa nga ni Denver sa baritonong boses nga nito. Hindi alam ni Samantha kung bakit niya sinunod ang binata. Kakaibang sensasyon ang bumalot sa buong katawan ng dalaga. Hindi niya namamalayang hinahayaan na niya pala si Denver sa mga ginagawa nito. Lumipat ang mga labi ng binata sa pisngi ni Samantha hanggang sa unti-unting bumaba ang mga halik nito patungo sa leg ng dalaga. Halos madalas na nga si Samantha
sa mga halik nga ni Denver nang biglang maalala nga niyang iba ang babaeng minamahal nito. Tama na, itigil na natin to. Pero gusto mo, diba? We even kissed me back. Anong problema? Bulag ka ba, Denver? Hindi ako si Caroline. Siguradong siyang iniisip mo habang hinahalikan mo ko, tama ba ako? Maling-mali talaga itong ginagawa natin eh. Tsaka hindi ko hahayaang gamitin mo ko bilang substitute niya. Tsaka ngayon, alam mo na rin naman ang totoo tungkol sa kanya, I guess. Oras na rin para malaman mong hindi talaga kita mahal. Oo, siguro nga ikaw ang unang lalaking minahal ko pero nagbago na ako. Then why the hell did you marry me? Sabihin mo sa akin. Tanong nga ng lalaki. Pinakasalan kita kasi naawa ko sa'yo. Wala kang kaalam-alam na niloloko ka ng girlfriend mo. Is that so? Ano bang pake mo kung magmukha akong tanga para sa ibang babae? Ano rin ba sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Hindi ba parang niloko mo na lang din ako? Pinagmukha mo lang din akong tanga sa ginawa mo, Sam. Denver, ginawa ko lang yun para tulungan ka. No, stop it. Ayokong marinig ang mga explanation mo. Go back to your condo now. Galit na saad pa nga ni Denver. Natapos sa hindi magandang usapan ng dalawa. Lumipas ang mga araw, nakalipat na nga rin sa wakas sina Samantha at Denver sa malaking bahay na regalo nga ng mga magulang ng binata. Sa loob ng isang bahay, daig pa ng dalawang pagiging estranghero sa isa't isa. Madalas silang hindi magkakasalubong sa oras ng pag-uwi sa bahay. Naging busy ang dalawa sa kanilang mga trabaho. Denver, baka nga pala bukas na ako makauwi dahil marami pa akong kailangan tapusin para sa Grand Fashion Week. Alam mo naman siguro ang trabaho ko bilang head ng event. Hindi mo na kailangan magpaalam pa sa akin. Ano bang relasyon nating dalawa? Do you really think na asawa mo ko? Nakangising tanong pa nga ni Denver. Ano bang problema mo, ha? Masama ba kung magpaalam bilang respeto? Sa tingin ko wala namang koneksyon kung asawa kita o hindi. Magkasama tayo sa isang bahay kaya dapat lang na alam mo rin kung anong nangyayari sa akin. Wait, do I really have to know that, ha? You know it doesn't really matter to me. Malaya kang gawin ang kahit na anong gusto mo at ganun rin ang gagawin ko. Sabihin mo sa akin, Denver, gusto mo na bang makipaghiwalay? Tila natigilan nga ang binata sa kanyang paglalakad. Anong ibig mong sabihin? Tanong pa nga ni Denver. Alam mo, kung yun ang gusto mo, handa naman akong gawin eh, if that's what really makes you happy. Anong sinasabi mo ngayon, ha? Hindi ba in the first place, ikaw naman talagang may gustong ikasal tayo? Hindi ba dapat paniniwalaan mo ang naging desisyon mo at panindigan mo? So bakit ngayon naiisip mong makipaghiwalay sa akin? Don't tell me. May iba ka na ring lalaki. You must be cheating behind my back. Tila sumisikip pa nga ang dibdib ni Denver habang sinasabi yun na hindi niya may paliwanag kung bakit. Hoy, anong karapatan mong paghinalaan ako ng ganyan? Alam kong may trust issues ka. Pero nag-overthink ka lang. To be honest, hindi ba ikaw nga tong halos araw-araw umiinom ng alak? Walang araw na hindi ka umuwi ng lasing, just like today, lasing ka na naman. Baka nakakalimutan mong CEO ka ng sarili mong company. Halos hindi mo na nga napapatakbo ng maayos eh. Ayusin mo nga ang buhay mo. Hindi na nga natapos pa ni Samantha ang kanyang sasabihin nang biglang siniil nga siya ni Denver nang halik sa labi nga nito. Nakaramdam nga ng kuryente si Samantha dahil doon. Denver, ano ba? Tumigil ka nga. Anong gusto mo? Asawa mo na ako. Ito ang gusto mong mangyari, diba? Do you really think na pwede mo lang yun bawiin basta-basta? Muling hinalikan ni Denver si Samantha ng sapilitan. Buong lakas na pinagtulakan nga siya ni Sam, ngunit masyado ngang mahina ang babae. Hanggang sa hinayaan na nga lamang si Denver gawin ang nais nga nito sa kanyang katawan. Why are you doing this, Denver? You don't even love me at all, right? Si Caroline pa rin ang totoong nasa puso mo. Hindi. Bakit ba kailangan mo pang banggitin ang pangalan ng babaeng yon? So you're still affected, ha? It only means na mahal mo pa rin siya. Saad pa nga ni Sam. Stop it. Nagkakamali ka.
Kaagad na tumayo nga si Denver mula sa pagkakadagan nga nito sa dalaga. Mabilis na naglakad nga ang binata palabas ng bahay sabay paharurot nga ng kotse nga nito. Sa pagkakataong yun, hindi na nga napigilan pa ni Samantha ang pagbuhos ng nagbabadyang luha mula sa kanyang mga mata. Alam ko naman na baka siya pa rin ang naiisip mo. Pero anong gagawin ko ngayon? Na ang nararamdaman ko para sa'yo, pagmamahal pa din. Lumuluhang pag-amin na nga ni Samantha sa kanyang sarili. Sa pagkakataong yun ay tuluyan na nga inamin ng dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit wala naman sa harapan niya si Denver upang marinig ito. Pinilit na nga lamang ni Samantha magpakatatag. Halos 1 oras ang biyahe niya nang makarating na nga rin siya sa Fashion Week venue na minamanage nga niya. Isang malaking ngiti ang ipinakita nga niya sa lahat na parang wala nga siyang iniisip na problema. Parang walang dinadamdam. Ay sa ba ang lahat ng nandito? Okay na ba ang mga models natin? Kompleto na ba ang lahat, everyone? Yes, Ma'am Samantha. You have nothing to worry na po. Nakangiting sagot nga ng isang babaeng organizer. Alright, that's great. How about our special guest? Nandito na ba silang lahat? Yes po, ma'am. All we have to do is to wait for the exact time. That's great. Keep it up. Oh, Ma'am Samantha. Okay ka lang? Bigla na lang po kayong nahilo eh. Masama po bang pakiramdam mo, ma'am? Yes. Okay lang ako, salamat Siguro masyado lang ako napagod. Alam mo naman na sobrang naging busy tayo these past few days. You have nothing to worry about. Are you sure, ma'am? Basta kung may kailangan po kayo, don't hesitate to ask me, okay? Thank you very much. Ipagpatuloy mo na lang ulit ang trabaho. I can handle myself now. Hey, Samantha. Biglang tawag naman ang kaibigan ni Samantha na si Ivy. Oh, Ivy. Andito ka na rin. Tagal nun Nice to see you again. Hey, alright. Hindi nga ako naka-attend sa kasal niyo ni... hayaan mo na nga. Mapag-isipan mo na ba talaga ang mabuting desisyon mo? Yes. May final decision na ako. Hihiwalayan ko na talaga si Denver. Oh my gosh, seryoso ka ba? Hindi mo pa pagsisisihan yan. I mean, hindi ba may nararamdaman ka pa rin naman talaga sa kanya? Alam mo, masasaktan ka lang sa gagawin mo. Ivy, mas lalo akong masasaktan kung ipagpapatuloy namin ang relasyon na to o ang setup na to kasi wala naman talagang relasyon. Ayoko maging sagabal sa kasiyahan niya. I want him to be happy. Hindi yun mangyayari kung nakatali pa rin si Denver sa akin. Gusto kong makahanap siya ng ibang babaeng mamahalin, yung hindi siya lulukuhin, at gagamitin ulit ang kasiyahan niya. Ang kasiyahan ko na rin. Kaya nga gusto ko na siyang pakawalan Iniwan ko na rin ang annulment paper sa kwarto ko. Pinirmahan ko na rin yun. At pirma na nga lang niya ang kulang. Handa na akong iwan ang lahat at sundin ang daan na gusto kong tahakin. You must be so in love with him. Handa mo talagang gawin ang lahat para sa kanya. I guess you're right. Ikaw na palang bahala sa mga magulang ko. Let them know that I'm happy with my decision. Alagaan mo muna sila para sa akin Sabihin mo sa kanila na babalik rin ako sa tamang panahon. You know, I just need to find myself. And what really makes me happy? Soul searching, ganon. Pansamantala lang naman ang paglayo ko sa inyong lahat Tumangutango na nga lamang si Ivy. Okay, fine. Tama na nga. Baka maiyak pa ako dito Ngayon pa lang namimiss na talaga kita. Babalik rin ako. You don't have to be lonely. I promise for now, let's just treasure this moment. Sa oras na matapos ang gabing to, magsisimula ng magbago ang lahat. Kinabukasan, nagising naman si Denver sa bahay ng sekretaryang si Alvin. Oh, good morning, Sir Denver. Kamusta po ang tulog niyo? Maayos ka po bang nakatulog? Pasensya na po kung medyo maliit ang kwarto ko at mainit pa. Oh no, it's okay. Ako pa ang nahihiya sa'yo dahil bukod sa nakatulog ako dito, pinilit pa kitang samahan ako sa pag-inom kagabi. I'm really sorry about that. Ayos lang yun, sir. Sa totoo lang naintindihan ko po ang kalagayan mo, somehow nakaka-relate ako sa pinagdaraanan mo. Napakunot si Denver. What do you mean? May mga bagay ba akong inopen sa'yo last night? I remember everything now.
Bakit ba kasi napakadaldal ko? Wala naman pong masama na mag-open ng sarili mong buhay, sir. Minsan maganda rin na ilalabas natin yung sama ng loob natin. May mga bagay na kahit tanong tago natin sa sarili, kailangan pa rin nating ilabas yun. Hindi naman pwedeng habang buhay mo yung itago. To be honest, ayokong manghimasok sa buhay mo. Pero hanggang kailan mo pa ba talaga itatanggi sa sarili mo ang tunay na nararamdaman mo? Tanong nga ni Alvin. Napakunot noo si Denver. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. What are you talking about, Alvin? Sir Denver, you are in love with your wife. You are in love with Samantha Montes now. I can tell, ano pa ba ang pwedeng maging dahilan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon? Hindi ba alam mo na ang tungkol sa panloloko sa'yo ni Miss Caroline? But then you're not affected about her anymore. Sa ngayon, mas mukhang disappointed. At masama pa si Miss Samantha sa'yo. Yes, niloko ka rin ng asawa mo, but that was the only way para ilayo ka sa babaeng gumagamit lang sa'yo. And now, you hate her for what? Tell me, na-disappoint ka kasi nalaman mo na pinakasalan ka lang dahil gusto kang ilayo sa babaeng nanloko sa'yo at hindi dahil sa totoong gusto ka niyang pakasalan at mahal ka niya. You don't really hate her, right? The truth is, mahal mo siya. Ang kaso hindi mo masabi sa kanya yon dahil iniisip mo na hindi kayo pareho ng nararamdaman. Pero paano kung may pag-asa ka pala? Sa totoo lang wala naman talagang masama kung susubukan mo, sir. Huwag ka nang matakot. Hayaan mo na yung trust issues mo dati kay Miss Caroline. Sabihin mo na kay Miss Samantha kung gaano mo siya kamahal. Huwag ka nang matakot hanggang andyan pa siya. Baka si mamaya mahuli na ang lahat. If you can do it right now, do it. Gawin mo yon habang may oras ka pa. It's not too late for you, Sir Denver. Walang sabi-sabi na umalis kagad si Denver sa bahay ng sekretaryang si Alvin dahil parang may narealize nga siya. Kaagad nga siyang sumakay nga ng kotse nga nito at pinaharurot yon. Nang makarating nga sa bahay nila, kaagad nga niyang pinuntahan ang kwarto ng dalaga. Samantha, where are you? Asan ka? Kailangan kitang makausap. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sam. Teka, anong nangyari dito? Nasaan ang mga gamit niya? Bakit wala na dito ang lahat ng gamit niya? No. This can't be. It's impossible. Natigilan naman si Denver nang makita ang isang brown envelope sa ibabaw ng kama ni Samantha at binuksan yon. What is this? Annulment papers? Teka, gusto niya ba talaga makipaghiwalay sa akin? So she doesn't love me at all. Sa kabilang banda nakatira na ngayon si Samantha sa isang maliit at simpleng bahay mag-isa. Nagsimula siyang mamuhay ng payak. Ngunit isang linggo pa lamang ang nakakalipas nang biglang may nalaman nga siyang nakakapagbabago nga sa buong buhay niya. Nasa ospital siya ngayon upang magpakonsulta dahil nga sa madalas na pagsusuka at pagkahilo nga niya. Dok, ano po bang sakit ko? Halos ilang linggo na ako kasi akong ganito eh. Ganito po yung nararamdaman ko for weeks. Madalas na po ang pagkakasakit ng ulo ko at pagsusuka ko kaya nagdesisyon po ako na pumunta na dito. Nag-aalala lang po talaga ako na baka may malala na po akong sakit. Sabi nga ni Samantha habang nakahiga sa hospital bed. No, Miss Sam. You have nothing to worry about. Wala kang kahit na anong malubhang sakit. You're just pregnant. Congratulations. Ano nga ulit yung sinabi mo, Doc? Buntis? Buntis ako? Sigurado ko po ba kayo sa sinasabi niyo, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ni Samantha. Yes, there's no doubt buntis ka talaga, Miss Samantha. You're almost 7 weeks pregnant. Sa totoo lang, mas lalong kailangan mong mag-ingat dahil mukhang masela ng pagbubuntis mo. You really have to take care of yourself. It has to be your husband. Nasaan ba ang asawa mo ngayon? Dapat nandito siya ngayon para alalayan ka. Sa pagkakataong yun, biglang naalala ni Samantha ang gabing may nangyari nga sa kanila. Kung ganun, nagbunga pala talaga ang nangyari sa amin ni Denver. Anong gagawin ko ngayon? Miss Samantha, is there something wrong? Mukhang namumutla ka. Wala po, Doc. Okay lang po ako.
I think kailangan ko na pong umuwi ngayon. Salamat po talaga for telling me the whole thing. Hindi alam ni Samantha ang gagawin sa oras na yon. Ang tanging nasa isip niya lamang ay kung papaano nga niya malalagpasan ito ng mag-isa. Hiwalay na nga siya ngayon kay Denver. Ano pa nga ba ang babalikan niya kung opisyal na nga nawala ito sa buhay niya? Kailangan nga niyang panindigan ang kanyang naging desisyon. Makalipas ang 4 na taon, kasalukuyan nga na nagtatrabaho si Samantha bilang published author habang inaalagaan ng 4 na taong gulang na fraternal twins niyang sina Cody and Chloe. Hindi naman naging mahirap ang pagpapalaki nga ni Samantha sa kanyang mga anak dahil sa tulong na nga rin ng kanyang editor at publisher na si Steven. Kids, take care. Behave lang kayo kay teacher, okay? Ito ang first day nyo kaya dapat obedient and disciplined kayo, understand? Naintindihan nyo ba ang sinasabi ni Mama? Nakangiting tanong nga ni Samantha sa kanyang mga anak. Yes, Mama! Opo, Mama! Magkasunod na saad nga ni na Cody at Chloe. Ang babait naman ng mga batang yan. That's right. Dapat sumunod kayo sa mama nyo. Kapag ipinagpatuloy nyo pa yan, may treats kayo later sa akin. Masayang saad nga nito. Yay! Thank you, Daddy Steven! Magkasabay nga nasambit muli ng dalawang bata. Ha? Anong daddy? Alright, sakay na kayo sa school bus nyo at baka mahuli pa kayo. Bye, my babies. Steven, ano pang pinagsasasabi mo sa mga anak ko, ha? Tsaka alam mo, masyado mo na talaga silang ini-spoil. Ano ka ba naman, Sam? Wala namang masama sa ginagawa ko. Gusto ko lang naman talaga mapasaya sila. Tapos ano? Anong gagawin mo pag nasanay ang mga anak ko sa ginagawa mo? So be it. Ano naman kung nasanay nga sila? Lagi naman ako nandito para sa kanilang dalawa, di ba? Hindi ako mawawala. Lalo na kung sinagot mo na ako. Habang buhay na akong nasa tabi nyo. Pabirong sabi pa nga ni Steven. Ngunit may parte sa kanya na seryoso nga ito. Bukod sa pagiging katrabaho at kaibigan, masugid rin kasing maniligaw ni Samantha, ang lalaki. Steven, alam mo namang... Okay. Ito na naman parang hindi mabiro. Alam ko namang hindi ka pa handa na makipagrelasyon ulit. Sorry kung nag-open up ako ulit, ha. I didn't mean to pressure you at all. Kalimutan mo na nga yung sinabi ko, let's just get straight to the point. Tapos mo na ba ang isulat ng mga bagong manuscript mo? Oo, about the manuscript, let's go inside. Ipapakita ko sa'yo. Change topic na nga lamang sila. Nang makapasok na nga sila sa loob, kagad na kinuha nga ni Samantha ang isang brown envelope na naglalaman ng manuscript nga nito. Here. Thanks. Now let's see, so the title of the story is The End of a New Life? Oh, mukhang title pa lang interesting na. Sad pa nga ni Steven. You think so? Sa ngayon basahin at i-review mo na lang muna bago ka mag-comment. Habang nagluluto ako siguradong hindi ka pa nagla-lunch. Actually, hindi pa nga. Alam mo namang mag-isa na lang ako ngayon sa buhay tapos wala pang nag-aalaga sa akin. Buti na lang talaga nandyan ka. Malambing na saad pa nga ni Steven. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw kaya itong hindi umalis sa tabi ko? Oo nga pala. Alam mo masaya na talaga ako ngayon. Kahit na ganito lang tayo. Hindi mo alam kung gaano ako naging masaya nang dumating kayo ng mga anak mo sa buhay ko. Sad nga ni Steven. Ang drama mo naman, Steven. O siya, magluluto na ako, dito ka lang ah. Yes, ma'am. Ikaw talaga, ewan ko sa'yo. Makalipas ang 1 oras na tapos na nga rin sa pagluluto si Samantha ng adobong manok. Kagad niya itong inihain nga sa lamesa at inalok si Steven. Namiss ko talaga to. Salamat ah. You're always welcome. By the way, kamusta pa lang manuscript ko? Hindi ko pa tapos. Nasa kaligitnaan pa lang ako pero alam mo pakiramdam ko kasi parang in real life nangyari to eh. Sobrang relatable ng dating sa akin. Muntik ko nang isipin na tungkol sa'yo yun. Ha? Hindi ah. Gawa-gawa ko lang yan. Wala yang kinalaman sa akin. Imagination lahat lang yan. Hindi mo naman kailangan maging defensive anyway. I just really like your new manuscript. Mukhang inspirational and life-changing ang dala ng bago mong kwento.
Sigurado ako magugustuhan na rin to ng avid readers mo. Salamat, Steven ah. Sana nga magustuhan nila ang bago kong novel. Thank you for helping me a lot. Sa halos 4 na taon, hindi ka nagsasawang suportahan at tulungan ako na may publish ang stories ko. Sobrang swerte ko na dumating ka sa buhay ko. Thank you for always being there for me. Hayaan mo na yon, don't mention it. Masaya akong nakakatulong sa'yo. I'm always here for you, kahit na anong mangyari. Samantala 4 na taon nang lumipas, ngunit hindi pa rin nalilimutan ni Denver si Samantha. Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya. Kahit nga hindi na nga sila kasal. Do you still think about your ex-wife, Sir Denver? Tanong nga ng sekretarya nga ni Alvin. What? Yes. Kahit kailan hindi naman talaga siya nawala eh. Hindi nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Mahal ko pa rin si Samantha. Hanggang ngayon. 4 na taon nang nakalipas pero nasa puso ko pa rin siya. Alam mo bang iniisip ko pa rin ngayon na kung naging totoo lang ako sa nararamdaman ko, baka sakaling nasa buhay ko pa rin si Samantha. Wala ka bang balak kasing hanapin siya, sir? Sobra ng pangungulila mo sa kanya, hindi ba? Tsaka ano pa bang problema? Mahal mo siya at mahal ka rin niya. Hindi ba yun ang sinabi na sa'yo ng kaibigan niyang sa Ivy? Yes, mahal niya ako. Mahal namin ang isa't isa. Pero ang pagkakalam niya wala akong nararamdaman para sa kanya. Aside from that, mukhang napagod rin siya sa kakaintindi sa akin. I really want to see her. Pero anong magagawa ko? Sinubukan ko naman siyang hanapin pero mahirap talagang hanapin ang taong ayaw magpahanap. Pero handa akong maghintay sa kanya. Kahit sa susunod pang 4 na taon, kahit anong mangyari, hintayin ko siya. Ang pagbabalik ni Samantha. At sa oras na dumating siya, susubukan kong makuha ulit ang loob niya. Samantala, halos hindi naman mapakali si Samantha matapos malamang dinala pala ni Steven ang mga anak niya sa isang mall na pagmamay-ari pala ni Denver. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad niyang pinuntahan ang mall na yon. Mama, nandito ka rin po pala ngayon? Look mama, ang cute po nitong pink ribbon sa buhok ko, no? Gift po ni Daddy Steven yan. Magkasunod na saad nga ni na Cody at Chloe. I'm glad that you're having fun, babies, but we really have to go now, okay? Kinakabahan nga na saad nga ng babae. Teka lang, Sam. Ngayon lang ulit sila, nakapunta ng mall eh. Wala pang 1 oras kaming nandito. Hayaan mo munang ipasyal ko sila. Steven, hindi ba dapat sinabi muna sa akin bago magdesisyon ng ganito? What are you doing now? Hindi mo dapat dinalang mga anak ko sa lugar na to. Napakunot noo si Steven. Wait, Samantha. Anong problema? Ano bang masama kung dalhin ko sila sa mall? They just want to have fun. Tsaka andito lang naman ako para bantayan. Teka, nasaan na nga ba sila? Steven, nawawalang mga anak ko. Nasaan na sila ngayon? Samantha, kumalma ka lang. Hahanapin natin silang dalawa. Sigurado ako na nandyan lang sila sa paligid. Let's go, maghiwalay muna tayo para mahanap sila Cody at Chloe. Sa kabilang banda, tutok naman si Denver sa pagsusuri sa kaayusan ng buong mall na pagmamay-ari ng hindi inaasahan at nakatagpo nito ang mga batang anak nila ni Samantha. Teka, may naririnig ka bang mga umiyak na bata, Alvin? Nasa food court yung 2 bata, kailangan ko silang lapitan at kausapin. Wait sir, pero malapit na ang next meeting. Okay, wala naman ako magagawa, you're the boss. Nang makalapit nga si Denver sa kambal, hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kakaibang lukso ng dugo at saya ang nararamdaman ng binata. Kids, okay lang ba kayo ha? Nasaan ang parents niyong 2? Tanong nga ni Denver na hindi mapigilang titigan nga ang mukha ng mga bata. Hindi po namin makita si Mama eh. Tulungan niyo po kaming mahanap si Mama, please. Sir Denver, hindi mo ba napapansin? Parang may pagkakawig ka sa mga batang yan. Bulong nga ni Alvin kay Denver. What? Paano naman mangyayari yun kung hindi ba may naka one night stand ka dati na hindi mo kilala? Baka nagbunga yun at sila ang mga batang... You're talking nonsense, Alvin. By the way, kids, wag na kayong umiyak. Tutulungan ko kayo
na mahanap ang mama nyo. Tutulungan namin kayo. Cody, Chloe! Sigaw nga ni Samantha nang makita ang mga anak niya. Mama! Mama, finally you're here na po! Magkasunod na saad nga ni na Chloe at Cody. Kung san-san ko kayo hinanap, alam niyo bang kung gaano ako nag-aalala sa inyo? Hindi kayo dapat umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi maganda yun, naiintindihan niyo ba? Yes po, Mama. Mabuting naiintindihan niyo. Samantha, halos hindi naman makagalaw sa kinatatayuan niya nang makita at marinig muli si son ni Samantha ang boses nga ni Denver. Denver, it's been a long time, ha? To be honest, wala na akong oras para magtagal dito. Kailangan na naming umuwi ng mga anak ko. Anak mo? O anak natin? What? Ano bang pinagsasasabi mo, Denver? Anak natin? Okay ka lang ba? Kamukhang kamukha ko silang dalawa. Paano mo ipapaliwanag yun? Ha? Paano mo rin ba sila magiging anak kung wala namang nangyari sa atin? Wala nga ba? Wala nga ba talagang nangyari sa atin, Samantha? Honestly, napagtagpi-tagpi ko na ang lahat ng nangyari. Sigurado ako na ikaw ang babaeng naka-one night stand ko sa condo unit. Ikaw ang babaeng yun, Samantha Montes. Huwag mo na nga ring itanggi na anak ko sila. Nakita ko yung naiwan ng babaeng naka-one night stand ko sa condo at yung gamit mo. Magkaparehas na magkaparehas. Oo, tama ka. Anak mo kasi silang dalawa. Eh ano naman ngayon? Ano naman kung anak mo sila, Denver, hiwalay na tayong dalawa. Tsaka, hindi ba wala ka rin naman talagang nararamdaman sa akin? And in the first place, wala sa plano mo na magkaanak sa akin. Yun ang sabi mo, diba? Para saan pa? Na malaman mong nagbunga yung I love you, Samantha. Diretsang saad na nga ni Denver. Ano sabi mo? Mahal mo ko? Pero imposibleng mangyari yun. Paano naman? Naging duwag ako, Samantha. Sa tunay na nararamdaman ko, para sa'yo, Samantha, sa maikling panahon noon, natutunan na kitang mahalin. Oo, masungit ako sa'yo pero may kasamang pagpapapansin yun. Kaso nang malaman ko at ma-realize, ayun, huli na ang lahat. Nang malaman kong hindi ka naman talaga seryoso sa pagpapakasal at nararamdaman mo sa akin na palitan ng sakit ang nararamdaman ko. Pero alam ko na ang lahat ngayon. Pareho tayong nararamdaman sa isa't isa. Gusto ko sanang magsimula tayo ulit. Hindi ba mahal mo pa rin ako, Samantha? Yes, I still love you, Denver Suarez. Nang biglang, Yay! May papa na tayo, Chloe! I'm so happy, complete family na tayo! Sad nga ng dalawang bata. Sa hindi kalayuan tanaw nga ni Steven ang pagkakasama ng buong pamilya ni Samantha. It's nice to see your real smile, Sam. Ngayon hindi ko na kailangan mag-alala pa sa'yo. Panatag na akong makita na may mag-aalaga na sa inyo. Nagdesisyong magpakalayo-layo si Steven mula sa buhay ni Samantha at ng mga anak nito. Pero kahit papaano may communication pa rin naman sila ng mga bata dahil kahit papaano naging parang tito na nga rin siya sa mga ito. Hindi naman nagtagal, nag-propose nga si Denver kay Samantha at after months of preparation, nagpakasal na nga rin sila. Hindi na nila pinatagal pa para magpakasal ulit dahil marami na nga silang nasayang pa na panahon. Kasama ang mga anak nila, magkasabay nilang sinimula ng unang pahina ng tunay nilang pagmamahalan. Namuhay nga sila ng masaya at puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwento. I-comment nyo lamang po kung saan po kayo nanonood at ang pangalan nyo po para ma-shoutout po kayo sa mga next videos natin at mapasalamatan namin kayo sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga kwento. Maraming salamat po sa lahat and God bless everyone. Shoutout po sa mga sumusunod. Rowena Singson, Ostanalito, Bernadette Lalonio, Mary Mota, Fel, Cecilia Alvior, Cecil De Luna, Nelani Juan, Hil Reyes, Imelda Forteza, Nenita Bastain, Jen, Cleo,
Carmencita Falcon, Nena, Elizabeth Gumawa, Wilma, Ostonal, Avelina, Josie, Mirach Chanel, Julieta Hermosura, Teresita, Teresa Bulie, Teresita Schmid, Cynthia Magnaye, Elvira Cuerdo, Lourdes Regalado, Elizabeth Abizar, Lenz Togil, Hector Bautista, Ellen Magbitang, Loida Nankil, of Australia, Ophelia Kakayurin, Miriam, Presbyteris Rose, Merlilin, Rayan Parocha, Cleo, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, at shoutout na rin po sa lahat. Thanks for listening! Babaeng napilitang